Lord, ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng mayroon kami, ang aming pag-aawitan, ang pagtugtugan, ang pagsayawan, ang lahat ng paraan ng pagsamba, Panginoon, ay para sa iyo lamang, O God. Jesus, Lord, we declare victory. We declare victory, O God. We thank you, Jesus. Hallelujah. And we bless them, O God. And we bless you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are holy, God. Thank you, God. Each time I
Magandang umaga po sa lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sa Panginoon Diyos po ang lahat ng kapurihan, kalwalhatian, karangal at kapangyarihan. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Kung meron po kayong dalang kasulatan, inyo pong buksan sa Exodus chapter 20, verses 4 to 6, at saka po sa Isaiah 42 verse 8. Ulitin ko, Exodus 20, 4 to 6, and Isaiah 42 verse 8. Ang Exodus 20, 4 to 6, yan po ang ikalawang utos sa Ten Commandments. Ang sabi dito, simula sa verse 4, "You shall not make unto you any graven image, or any likeness of anything that is in the heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down yourself to them, nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments." Sa Isaiah 42:8, "I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images." Dito po sa talata o mga talata ay makikita natin na sinasabi na ang Diyos ay seloso. He is a jealous God, jealous for His glory. Yung katagang glory sa Luma at Bagong Tipan, ang sinasabi roon ay yung majesty, magnificence, splendor ng Diyos. Pero ito yung ekspresyon ng kanyang kalikasan bilang Diyos at kanyang katangian na isang Diyos. Sa kabuuan, ito yung tinatawag sa Biblia na katagang banal. The holiness of God is His glory. This is the sum total of His nature and His attributes, and we call this the magnificence of God. Kaya pag narinig niyo yung awit na "You are magnificent, glorious, wonderful," maalala niyo yung sinasabi na ito ang pagka-Diyos ng Diyos. At ang sinasabi, siya ay seloso sa kanyang pagka-Diyos. He is jealous for His glory. He is jealous for His deity. Pag sinabing seloso siya, hindi na gusto na merong iba. God is intolerant of rivalry or of unfaithfulness. He has that strong seal for His glory. And sabi niya, "I am a jealous God, and you shall not rob me
of that glory. Naalala ko dito yung panahon na pumasok ang Diyos sa presensya ng kanyang mga anak habang nananalangin sa anyo ng pangitain. Pinakita niya yung kanyang paa, laylayan ng kanyang damit. Pagkatapos ay sinabi niya na lumuhod kayo rito sa aking paanan. At sinabi niya habang nakaluhod ang ganitong mga kataga, ako ay napakasilosong Diyos, kahit kaprasong kaluwalhatian, huwag niyo akong aagawan. I am jealous for my glory, and never rob me of glory. Alam nyo, tayong mga tao ay merong likas na gusto nating tayo'y napupuri. Di ba? Sa sarili natin, pag meron tayong naabot, meron tayong nagawa, o meron tayong naposes, na ari-arian, meron tayong attainment, ang kadalasang feeling natin, we are somebody. Gusto nating ipagmalaki yun. Di ba? Normal yan, likas sa tao. Pero hindi natin namamalayan na inaagawan natin ang Diyos ng kaluwalhatian. Ang antidote dyan ay kung anuman ang naaabot mo, nagagawa mo, dumarating sa iyo, kung mga kalimutan ng katagang purihin ang Panginoon. Dapat nating ipalaala sa ating sarili na libanang sa biyaya ng Diyos, sa Kanyang paningin, sa Kanyang harapan, tayong lahat ay walang kabuluhan. We're just nothing before God except for His love and His grace. Minsan pag nag-i-scroll ako sa Facebook, nakikita ko yung mga attainments ng tao, no? Na wari bagang sinasabi na ganito na ako, sikat na ako. Pero wala akong nakikitang caption na nakalagay na purihin ng Diyos na siyang nagdala sa akin sa ganitong kalalagayan. This is actually practical idolatry. Ang sabi ng kasulatan, siloso ang Diyos, hindi lang sa kanyang kaluwalhatian, siloso din siya sa ating pagsamba. When we say either consciously or unconsciously, praise the me, we are robbing God of the glory and we are worshiping ourselves. Sa Biblia ay may dalawang Diyos na ang pangalay ako. I am. Pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili na ang pangalay ako, I am, kay Moises. Nang ibig sabihin ay, I am the ever-sufficient, self-existing God. Pero meron pa doong isang Diyos na ang pangalan ay ako. Sino po yun? Eh di ako. Di ba? Sinasabi ng Biblia na ayaw niya ng larawang inanyoan, na anumang larawan o ribulto na sasabihin mong ito ang Diyos,
Sasabihin mong ito ang Diyos at ito ang iyong sasambahin. Ayaw ng Diyos noon. Pero practically, kung wala man tayo noon, kadalasan ginagawa nating Diyos ang ating sarili. Pag sinabi natin na magaling ako, hanggang doon lang, that's a sin of glorifying self. And this is practical idolatry. The Lord is jealous for worship. Lahat tayo ay nagkakasala niyan. Lagay natin sa senaryo. Ikaw ay kumanta o tumugtog o nagsalita o sumayaw, gumawa ng isang bagay. Magtatanong ka sa kapwa mo, kumusta naman ang aking ginawa? Anong gusto mong marinig? Siyempre, yung papuri para sa iyo. At pag nagsalita ng hindi maganda sa iyo, magdaramdam ka. Kung alam mo ang ginagawa mo ay para sa Diyos at ipinagagawa ito ng Diyos, hindi mo nahahanapin pa kung ano ang komentaryo ng tao. The moment you say, praise the Lord with all your heart, soul, mind, and might, you are expressing your worship unto the Lord. God is a jealous God. And He is jealous for our worship. Ang sinasabi ng kasulatan, ang kabuuan ng ating buhay ay pagsamba. Ang lahat ng bagay na ginagawa natin, kumakain man tayo o umiinom, gawin natin sa ikaluluwalhati ng Panginoon. We do not need to seek for man's glorification. The moment we do, we sin against God. We rob Him of worship. We rob Him glory, honor, and praise. I am a jealous God. Kaya mag-iingat tayo dyan. Ang Diyos, ang gusto niya, sa Kanya lang ang kapurihan, kaluwalhatian, at karangalan. Merong isang magandang patalastas noon sa TV. Ang sabi nung isang nag-comment, praise you. Ang sabi nung komentahan, praise Him. Praise the Lord. Okay lang nasabihin ng mga tao, ayun na naman ang mga praise the Lord. Eh kung lagi nalabas sa bibig niyo, praise the Lord. Walang masama. Nagpupuri kayo sa Diyos eh. Pero nakakatakot ang sabihin ng tao na praise you. He alone deserves the glory. Ang sabi ng Biblia sa Romans chapter 1 and 18, the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. What is ungodliness? This is the rejection of God. The replacement of God with any other God, including the small God called I. And this is idolatry. Mga kapatid, hindi lang mga rebulto ang idolatry.
yung sarili natin, ginagawa nating idol, nagkakasala tayo sa harapan ng Diyos. Kung ang sandigan ng ating tiwala ay tao, we are practically doing idolatry. Kung ang sandigan ng tiwala natin ang ating kayamanan, we are doing practical idolatry. Kung ang sandigan ng tiwala natin ang ating sariling kakayanan, that is practical idolatry. That is ungodliness. Sa kasalukuyan, ang modernong Diyos ng sanlibutan ay ang siyensya. Sabi nila, we solve this pandemic scientifically and politically. Anong nangyayari? Pandemic pa. Bakit? God is taken out of the picture of the human society. That's ungodliness. That's the rejection of God. At sapagkat mayroong pag-ayaw sa Diyos, ang kasunod doon ay unrighteousness. Ano yung unrighteousness? Righteousness is the essence of the law. And righteousness, therefore, will be the breaking of the law, the breaking of unrighteousness, of righteousness. Ito yung panahon na sinasabi ng Biblia, the age of lawlessness. Hindi naman lingid sa inyo kung paanong yung mga taong nasa authority, sila mismo ang sumisira ng batas. The rejection of God leads to ungodliness or idolatry and unrighteousness. Anong epekto nito? Ang galit ng Diyos. We are in the time of God's great wrath. Tandaan niyo yan. At hindi niyo pwedeng sabihin sa Diyos na itigil mo po ito. Marami nang namamatay. The world is under God's judgment. God will not stop unless His justice and righteousness are given ways. Pero kayong matakot. God is jealous for His people. He's a jealous God, jealous for His glory, jealous for worship, and jealous for you, God's people. Sabi sa Exodus 20 verse 6, Exodus 20 verse 6. Sandali lang pa. And showing mercy
unto thousands of them that love me and keep my commandments. Tingnan niyo yan. Sabi sa verses 4 to 5, huwag kang magkakaroon ng larawang inanyuan, magyuyukuran, luluhuran, huwag mong paglilingkuran, sapagkat akong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na dinadalaw ang kasalanan ng mga ninuno sa salit-saling lahi hanggang sa ika-4 na saling lahi. Subalit nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa libu-libong nagmamahal sa akin at nananatili sa aking kautusan. I am a jealous God, jealous for my people. Paano ba nagiging tao ng Diyos? Sa lumang tipan, ay may mga taong tinatawag na piniling at ang tawag sa kanila ay mga Hudyo na nagsimula sa lahi ni Abraham. Pero maliwanag din ang sinasabi sa kasulatan sa Luma at Bagong Tipan na hindi lahat ng Hudyo ay tao ng Diyos. Sa sulat ni Apostol Pablo sa Aklat ng mga Roma, ang tunay na tao ng Diyos ay yung nananampalataya. Sa lumang tipan, ang nananampalataya sa Diyos. Sa bagong tipan, ang nananampalataya sa Diyos na nagkatawang tao, ang Panginoong Hesukristo. Ang tunay na anak ng Diyos ay ang nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Hindi dito pinag-uusapan ang relihiyon. Ang pinag-uusapan dito ay personal na pananampalataya ng tao sa Diyos. Sa bagong tipan, ang Diyos na nagkatawang tao, ang Panginoong Hesukristo. Ang pananampalatayang ito ay nagsasabi na kailangan nating paniwalaan na si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao, ang tagapagligtas na nabayubay sa krus upang tayo tubusin at patawarin sa kasalanan, ang nabuhay na muli at nagbalik sa kanan ng Ama na diniklarang hindi lang tagapagligtas, Diyos, kundi Panginoon din naman, na kinakailangan sa puso natin ay siyang maghari sa magitan ng ating pagbabalik loob sa Diyos, pagbabalik ng puso sa Diyos, pagbubukas nito at pagtanggap kay Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon na iniiwanan natin ang buhay ng kasalanan. Kaya ang sabi sa Juan 1:12, ang sino mang sa Kanya'y sumasampalataya ay nagiging anak ng Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ang banal na Espiritu ay itinira sa iyo, tinatakan ka ng banal na Espiritu. Romans 8:14-16, Ephesians 1:13, and Ephesians 4:30. Ang palatandaan ng pagiging tunay na Kristiyano ay si Kristo ay suma sa puso mo sa magitan ng banal na Espiritu. Kung minsan ikay nagsisi, nagbalik loob, at tinanggap mo si Kristo na tagapagligtas, Panginoon at Diyos ng buhay mo, ikaw ay naging anak ng Diyos. Hindi ka na ibinibilang na makasalanan at kaaway ng Diyos, itinuturing kang pinatawad, anak, at meron kang kapayapaan sa Diyos. Hindi ka nakaaway. At tinuturing kang anak ng Diyos. Ikaw ay tao ng Diyos. Maliwanag ang sinasabi ni Apostol Pablo, walang pagkakaiba sa Hudyo at sa hindi Hudyo. Ang bawat isa ay pinapawalang sala at tinatanggap na anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At maliwanag sa bagong tipan na ito'y sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Alam mo yan sa sarili mo. At kung kailangan mo, pwede kang magsisi ngayon din at tanggapin si Kristo. Presto, right away, you become a child of God. And God becomes jealous for you.
He is jealous for His people. At sa kanyang pagiging siloso sa kanyang mga anak, ang sabi ng kasulatan, He is showing mercy. Pag sinabing ipinakikita niya, ang simpleng sinasabi doon ay patuloy niyang ipararanas sa iyo at hindi niya aalisin ang kanyang pagmamahal sa iyo. Ang ginamit po ditong salita ay hesed, loving kindness. Kanyang pag-ibig na kanyang ipinagtipan sa atin. Na sinabi niya sa Jeremiah 31:3, iniibig kita ng pag-ibig na walang hanggan. Iniibig kita noon, iniibig kita ngayon, at iibigin kitang patuloy sa habang panahon. Hindi nababawasan, hindi nagbabago, hindi kumukupas, hindi nawawala ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Yon ang sinasabing showing mercy. Ibinibigay niya ang kanyang marubdob na pagmamahal sa iyo na kanyang ipinagtipan sa iyo. At dahil yon ang ginawa ng Diyos at ginagawa ng Diyos at patuloy na gagawin niya, siloso siya sa pagmamahal ng kanyang mga anak. Showing mercy unto thousands of them that love me. Ang simpleng sinasabi rito ay apeksyon, pagmamahal ng puso. Nasa batas ng Diyos, ang sinasabi ay ibigin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at lakas, at lahat ng nasa iyo. Ito yung batas ng tipan ng pag-ibig. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your mind. Magagawa mo sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay masaganang ibinubuhos niya sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Romans chapter 5, verse 5. Kaya, babantayan mo yung apeksyon ng puso mo. Kung ito'y nanlalamig o kung ito'y nawawala. Tingnan natin na posibleng mawala sapagkat binalaan ng Diyos ang kanyang iglesia sa Efeso na iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Kung hindi ka magbabalik, aalisin kita. At ito'y nanlalamig gaya ng sinabi ng Diyos sa Laodicean Church. Ikaw ay naging malahininga. Ayaw ko nun, ang sinasabi ng Diyos. Ang gusto ko'y alinman sa ikaw ay mainit o malamig, pero ayaw niya ng malahininga. At kung hindi ka magsisisi, ay isusuka kita. Kung meron kayong dapat alagaan sa buhay, ang una niyong alagaan ay ang inyong pagmamahal sa Diyos. Yon ang tipan, yon ang batas ng tipan. Yon ang tinitingnan ng Diyos sa puso ng bawat isa. Alam ng Diyos na tayo'y kinakapos, kaya nga patuloy siyang nagpapatawad. Pero alam niya din naman kung ano ang tibok ng puso.
Huwag niyong antayin na maging natural lang yon, na maging, na tumibok lang yon ng kusa. No. You can teach your heart to love. Kaya nga may reminder ng Diyos Ulitin mong sasabihin sa Kanya, I love you with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my mind. Para mapaalalahanan mo ang sarili mo na huwag kang mawala sa iyong unang pag-ibig. Mabuti ang Diyos pag ikay lumalayo at lumilihis, gagawa siya ng paraan. At pag ikay nauntog na, saka ka babalik at sasabihin mong, sorry Lord. Pero hindi kanya itataboy sapagkat siya mismo ang gumagawa ng paraan upang hindi ka mawala sa Kanya. God is good. Is full of love. At sinasabi ng kasulatan na ating pinag-aaralan, and showing His love unto thousands of them that love me and keep my commandments. Unang nagmahal ang Diyos sa atin. 1 John 4:19. We love Him because He first loved us. Mamamahal natin siya kasi una siyang nagmahal sa atin at patuloy na nagmamahal. Yang sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life, the life of God. Ang Panginoong Hesus at ang Kanyang ginawa sa cross, ang hindi mabuburang ekspresyon ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Dapat tayong ipinapako roon dahil tayo ang nagkasala. Pero siyang umako ng ating lugar. Yan ay pag-ibig ang dahilan. Ginawa niya magmahal sa atin, ibinubuhos niyang patuloy ang pag-ibig niya sa atin, kaya magagawa naman natin siyang mahalin. We love Him because He first loved us. He gives His divine enablement. Kaya nga niya ibinigay ang banal na Espiritu. John 14:16-17. Upang magawa natin na siya ay mahalin. Lahat ng hindi natin kaya, lahat ng kulang sa atin, lahat ng hindi natin magagawa na ipinagagawa ng Diyos, ibinibigay ng Diyos sa atin ang biyaya. Ang sabi ng Panginoon, if you love me, you will obey me. You can obey without loving, but you cannot love without obeying. God is jealous for His people, jealous for the love, and jealous for their obedience. Pwede kayong magbigay ng inyong kaloob o ikapu sa Diyos. Na walang pagmamahal. Pero hindi kayo pwedeng maghandog sa Diyos. Hindi kayo pwedeng magmahal sa Diyos na hindi kayo maghahandog. You can give without loving, but you cannot love without giving. At siyempre, ang unang handog na hahanapin ng Diyos sa iyo ay hindi ang dala mo, kundi ang sarili mo. Your life is worship. The whole
of your life is worship. God is a jealous God. Jealous for His worship. Jealous for our worship in spirit and in truth. Jealous for our love with obedience. Kung ang Diyos man ay galit sa mga bansa, sa sanlibutan dahilan sa pag-ayaw sa Kanya, at sa pagsansala ng Kanyang mga kautusan, natutuwa ang Diyos sa Kanyang mga anak na nagmamahal, sumasamba at sumusunod sa Kanya. Kaya may pag-asa. Sa gitna ng pandemya, ng krisis, sasabihin ko sa inyo, nangangako ang Diyos ng pag-asa sa bansang ito. At ang pangako ng Diyos ay magkakaroon ng katuparan sa magitan ng Kanyang makapangyarihang pagkilos, pero naghahanap siya ng mga tao na ang puso ay siloso sa Kanya. Jealous for Him. To worship, to love, and to obey Him. Simula sa panahon ni Cory Aquino hanggang kay Duterte, lahat ng naging Pangulo ay pinakita ng Diyos sa church na ito. At dahil ngayon ay campaign period, nag-iisip siyempre kayo kung sinong iboboto ninyo. Ako'y nagtanong sa Diyos, sino ba, Panginoon, ang gusto mong maging presidente ng Pilipinas? Siyempre, ang Diyos ay hindi magsasalita at gagawa ng sala sa Kanyang prinsipyo na nakalatag sa kasulatan. The Word of God is the law of God, and the law of God is the principle of God. At ganito ang napakaliwanag na narinig ko. I want a man after my heart. Huwag kayong bumoto dahil sa impluwensya ng media na ito ang sikat, ito ang panalo. No. You vote according to the direction of the Spirit of God. And the Spirit of God will not speak to you against the Scripture. When Israel asked for a king and God gave Saul, the rest of history was misery for Israel. But when God gave the man David after the heart of God, the nation of Israel was born, it flourished, and became a very powerful nation. Why? Because the leader was the man after the heart of God, one who loved God most, worshiped God most, and obeyed God most. Ganito ang klase ng mga leader na kailangan natin. Tinatawag tayong Kristiyanong bansa.
But this nation has been laden with so much graft, corruption, and unrighteousness. How then could we be blessed as a nation? I believe there is hope because God has spoken. But I also believe the church must take this in prayers and in actions seriously. Huwag kayong bumoto dahilan sa inyong personal na interest na may pakinabang kayo sa ganitong kandidato. Na personal. Na pakinabang. You vote according to the conviction of the Holy Spirit. Ulitin ko yung prophecy na yan. God wants a man for this nation who is after the heart of God. Kung ang church mismo ang hindi susunod, huwag na kayong umasa. Kung ang magiging mga leaders natin ay mga taong may pagmamahal, pagsunod at pagsamba sa Diyos, may pag-asa ang ating bansa. Pero sasabihin ko sa inyo, nakasalalay sa mga Kristiyano, sa kanilang pananalangin, ang magiging karanasan at kasaysayan ng bansang ito sa darating pang panahon. Kaya kung hindi matupad ang sinasabi ng Diyos, huwag niyo sasabihin false prophecy. Many have testified that the Philippines will become a great Christian nation. But where are the people of God? If you love this nation, you cry to the Lord for this nation. If you love the Lord and you worship Him, then you obey Him. God is a jealous God. Jealous for worship, our worship. Jealous for love, our love. Jealous for obedience, our obedience. And remember this truth. God has given to the church the keys of the kingdom of God. It is in your hands as to whether the kingdom of God, the rule of God, the reign of God will flourish in this nation or not. Depende sa susi, depende sa paggamit niyo ng susi. Alam niyo, ang isang pag-alakan ko sa Diyos ay yung mga testimonies nung ilang mga kapatiran na nagpapatotoo. Sabi nung isa, ako pastor ay nagpunta sa namatayan. At doon sa namatayan na yon, ako pinangaral ng Diyos ng kanyang mga salita. Alam niyo ba nangyari? Sabi niya, abay, nung ako'y nananalangin na, nag-iyakan yung mga tao sa loob. Nagsisisi at nagbabalik sa Panginoon. Mga kapatid, this is just the fulfillment of the prophecy that we are in the time, in the season of the great harvest. At hindi niyo namamalayan, ayaw kayong pumunta sa tao, tao na dinadala sa inyo. Ang Diyos nang bumabatak sa tao. Pero kayo, ang ginagawa niyo,
Sa bawat taong dadalhin ng Diyos sa inyo, dinala yan ng Diyos sa inyo upang ibahagi nyo sa Kanya ang pagmamahal, ang pagdidigtas, ang kabutihan ng Diyos. In your hands are the keys of the kingdom. God is jealous for your worship, for your love, and for your obedience. Let us become the man and the woman after the heart of God. David loved God most, obeyed God most, worshipped God most. Is this the craving of your heart? Let us pray. Siyasatin mo ang puso namin, Panginoon. At ipakita mo sa amin kung gaano ka namin sinasamba, minamahal at sinusunod. Patawarin mo po kami na malimit ay wala kami sa ganitong kalalagayan. Have mercy on us. Cleanse us by your precious blood. I want to love you most, to serve you most, and to worship you most. Let us allow the Holy Spirit to search our hearts today.